Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin, walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Sa DZMM. Good morning! Nakapag-almusal na ba ang lahat? Magandang umaga mga kaserbisyo! Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado, June 7, 2025? Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Antemano. Siyempre, dito po yan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 na napapakinggan po sa 630 kHz sa inyo pong AM band at sabay napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Sundan niyo po kami sa YouTube at mag-subscribe at ganoon din po sa aming Facebook. Sa YouTube, DZMM Teleradyo YouTube channel para po naman sa inyong mga mensahe, reaksyon o baka mga komento, pabate, pa-shoutout na gusto nyo pong sabihin, banggitin. Abay, ipadala po yan sa ating Teleradyo Serbisyo Viber number na 0919-278-3000. Huwag nyo kakalimutan dyan ipadala 0919-278-3000. Pwede rin po siyempre sa ating mga social media account ng DZMM Teleradyo. At siyempre babasahin po natin yan miya-miya lang. Kumusta inyo naging week? Naka-long weekend na ba ang lahat? Nakalabas na ba ng Metro Manila ang lahat? Nagbabakasyon ng chill sa tabing dagat? Humahabol bago pumasok ang sunod-sunod na mga bagyo. Ay nako, mahalaga po na nakakapagbakasyon din I-enjoy nyo po yan. At syempre kasabay niyan dapat safe, dapat ligtas. At syempre magandang morning sa lahat po ng mga lolo't lola na sumusubaybay sa atin every day. Kape! Habang kayo nagkakape, narito na po ang mga antimanong balita sa linggong nagdaan. Ang kultura ng Pilipino na ang linggo para sa pamilya yan. Yan po pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng pagpapatupad ng Buy One, Get 3 promo sa LRT Line 1, LRT 2 at MRT 3. Pang-headline yan! Ang kultura ng Pilipino, ang linggo para sa pamilya yan. Sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Tuwing linggo, ipatutupad ang promo kung saan isa lang ang babayarang ticket ng 4 na miyembro ng pamilya o magkakaibigang sasakay ng tren. Sinasabing walang age limit at hindi rin kailangan magpakita ng anumang ID o pruweba ng relasyon sa pamilya. Sabi ng Pangulong Marcos, layon ng Pamilya Pass Promo na ipagdiwang ang Family Day tuwing Sunday. Sa inauguration ng programa, pinasinayaan ng First Family ang pagsakay sa MRT 3 mula GMA Kamuning Station hanggang North Avenue Station. Nakatakdang magtapos ang programa sa huling linggo ng 2028. Mahaba-haba ito. Mai-enjoy ninyo itong Pamilya Pass 1+3 promo. Handog ng Pangulo. Samantala, simula sa Hulyo, papayagan na rin ang paggamit ng GCash at PayMaya. Gayon din ang debit at credit card
sa pagbabayad ng pamasahe sa mga tren. Aba, easy access. So kung ano yung available means ninyo ng pagbabayad, nandun na, hindi na lang basta cash. Very good. At yung Sunday, ay naku, i-maximize nyo po yan. Alam ko naman yan, na basta Sunday, panahon ng lakwatsa, panahon ng paglabas, family bonding, di ba? Pupunta sa mall. Yung mga station natin na yan, yung LRT1, LRT2, MRT3, may mga stasyon yan na paglabas mo, mall na agad. Might as well maximize nyo yung promo na yan. Sayang din. At para nagiging makabuluhan din, yung weekend ninyo, kesa maghapo kayo cellphone lang ng cellphone, labas kayo ng buong pamilya. Pasyal kayo. Sakay kayo sa mga tren, total. Libre naman yan. Sa dulo, pagpapasyahan yan ng Senado. Yan naman ang depensa ni Senate President Chis Escudero kaugnay ng desisyong ipagpaliban sa June 11 ang pagbabasa o ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pang-headline yan! Sa dulo, pagpapasahan yan ng plenaryo. Plenary ng Senado magde-decide kung ano nga ba magiging posisyon ng 19th Congress. Malaya akong papahintulutan ng debate tulad ng ginawa ko kahapon. At sabi ko nga, sa takdang panahon, siguro sa June 11, yan ay pagpapasahan ng Senado. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na kinonsulta niya ang ilang senador sa desisyon dahil uunahin ang pagtalakay sa mga prioridad na panukalang batas bago magtapos ang 19th Congress. Iginiit din ni Escudero na kahit mag-convene ang 19th Congress bilang impeachment court, desisyon pa rin ng 20th Congress kung isasantabi ang paglilitis. Nauna na nagkasagutan sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senate Majority Leader Francis Tolentino sa sesyon ng Senado kaugnay na posibleng mangyari sa impeachment trial. Para kay Tolentino, maituturing na functionally dismissed ang impeachment complaint kung hindi matatapos ang paglilitis bago ang June 30. Pero nanindigan si Pimentel na hindi pinagbabawal sa saligang batas na tumawid ang impeachment trial sa pagitan ng 19th at 20th Congress. Kayo ba? Di pa nahihilo? Sa pinakamahabang dribble. Ano ba? Magkakaroon ba talaga? O baka manaig yung ipinapaikot na resolusyon?